Yan ang pinakamagandang vice mayor sa buong Pilipinas. Matalino pa yan. Good morning! Okay, welcome kayo sa Maynila. Sino? Dito muna, tatanungin ko muna yung mga nanay at tatay ninyo. Kanina may lola, pero most of you is nanay at tatay. Taas ang kamay na nakapunta sa Manila Zoo nung bata sila. Ayun. Please, marami akong testigo. So, sa mga nakapunta dati, naalala nyo yung dating Manila Zoo. Kamusta naman? Okay. Okay naman. O, ngayon, ano naman ang masasabi nyo sa bagong Manila Zoo? Mas maayos. Mas maayos para sa mga hayop. Kasi your city government, capital of the country, we wanted to heed to the call of animal care also. Kaya gumawa kami ng mga pasilidad at binago namin buo coast to coast. This entire Manila Zoo, talagang binago namin ito na mas pinalaki namin yung mga lugar ng mga animals. At the same time, as much as we can, of course, these are some of them wild animals, no? So kaya kailangan medyo sana laging ligtas ang ating Manila Zoo. Lalo na pag nakita nyo yung may konting flooding doon sa area doon. Nandun yung may hawak ng flood control. Nakita niyo ba? Naku, magugulat kayo. Talagang malaki na. Doon siya. Sa sobrang laki niya, baka hindi niya na nagagapang yung sarili niya. But I want you to enjoy sa mga nakapunta na dati at ngayon naman. At sa mga bata, ay lagi kayong welcome sa Maynila. Huwag kayong magdadalawang isip na kahit saang lugar pa kayo, you're always welcome here. Nabanggit na ni Vice Mayor Chi, we are trying to improve. During my first term, 2019-2022, ang aming mga eskwelahan dito is vertically improved. Sabihin, inaabatan namin yung paglago ng populasyon kung saan pagdidemand ng space. In the case of City of Manila, and most likely Metro Manila, in a highly urbanized setting, dadami ang populasyon, uunti ng uunti ang espasyo. So that's why we opted to go further, like 10 to 15 years of population growth with regard to sa ating mga komunidad. Kaya ang aming mga eskwelahan dito, marami kami na itaguyod na 10-story, fully air-conditioned public school. Pag nakita niya sa Manila Science, sa Albert, sa Almario, ngayon tutuloy ko yung Magsaysay o Populi. At gusto ko ma-achieve ng Maynila o hindi namang local government unit yung teacher-student ratio that is universally accepted. Kasi mas tama lang ang dami ng bata sa classroom, mas maaliwalas, mas maginhawa, at mas madaling makapag-focus ang teacher at estudyante. Yon ang aming aspiration. Dreams for our mga batang Maynila. Okay. Sino nag-aaral sa public school? Public school? Sa private kayo? Sa public school kayo?
Bakit ko yung tinanong? Kasi mga bata, siyempre, alam mo naman ngayon, ang panahon ng social media ay maraming ipinapakitang magagandang bagay. No? It works both ways. Negative or positive, depende sa discernment ng tao yan. But, I just like you to inform you, gusto ko lang mapaalam sa inyo. Alam niyo ba mga bata, ako ay produkto 100% full-blooded product of public education system. Para lang ko, una, kung kasing edad niyo ako, yung mga nanay niyo inapato, tulungan center, na mas kilala na ngayong daycare. Mga araw, may ginagawa ang gobyerno sa mga bakanting lote kung saan nagtatayo ng tulungan center. Ang tulungan center ay mayroong livelihood, may some sports activities, and school like for daycare. Yun ang aking doon ako nag-umpisa. Tapos nung nag-7 anyos na ako, qualified na ako to enter into primary school. Kasi noong araw, para mag-grade 1 ka, kailangan 7 years old ka. Yun yung Rosauro Almario Elementary School. Ayan. Ang sabi nila, ang Rosauro Almario Elementary School ay mababang paaralang Rosauro Almario. Nagtataka ako, nung bata ako, pumapasok ako, parang naging mababa, 8th floor to. Then, pag-graduate ko ng elementary, ako ay nag-aral sa Tondo High School. High naman talaga kasi 4th floor na. Kaya ko yan sinasabi mga bata, it is not only about the institution of the school, it is always about you. Okay? Yung pagpupursige ninyo na mag-aral maigi ay siyempre gusto yun ng teacher. At lalo-lalo gusto yun ng magulang. Pero kahit na, sorry to say, naku mga bata, nung araw maitim yung ballpen, ay yung lapis, mataba. Ako naman maganda diri ko nung araw sa nanay ko. Ewan ko, meron pa ba lapis ngayon yung ganyan, yung mataba? Meron pa? Truman-truma ako doon pag nakikita ko yun. But kahit na anong pili, gabay, ng teacher, ng magulang, nasa sa iyo bilang mag-aaral ang ikabubuti mo. Kaya kinakailangan, tama tanong ko, sinong gusto maging doktor? Good. Sinong gusto maging lawyer? Lawyer. Sinong gusto maging engineer? Nurse. Artista. Kami. TikTok din yan. Sino gusto maging mayor? Sino gusto maging congressman? So, the point is, lahat yan, nandiyan lang. Naghihintay lang. Matter of time. But you will not arrive there by just sitting around playing with TikTok and ML or any other unproductive things utilizing your free time. So, anong punto ko mga bata? Noong araw, i-share ko sa inyo ito ha, kasi minsan nagtatampo tayo sa nanay natin, nagtatampo tayo sa tatay natin pagka hindi tayo nabibigyan, nabibigay yung gusto natin. Noong araw, pag uwi ko sa eskwela, kasing edad ninyo ko, pagdating ng alas 2, alas 3, log 2. Tulog ka na! Mari! Para tumangkat ka! Tulog. Tapos, pagdating ng mga alas 4, gising, papaalam ako, maglalaro ako.
sa labas. Alam mo naman kami, galing kami sa isang challenging community, ang labasan namin ay laruan namin. Ang labas, tapos bago magtiklop ang araw, kailangan umuwi. So pag hindi na makakalaro bukas. Tapos, patutulog na maaga, gigising na maaga, papasok sa eskwela, may baon o wala, tuloy ang pasok. Mas madalas na walang baon. Kaya yung classmate ko, habang chumichika, during recess, kunwari ako, bisibisihan. Kasi recess, sila lang ang kumakain. But I don't mind. Why? Kasi gusto ko maging kapitan ng barko. Gusto ko maging seaman. Kasi seaman ka, yayaman ka. Kasi mga kapitbahay ko naging seaman, naging bato yung bahay nila. Although squatter pa rin kami. Kaya naging kapitbahay lang, may angkla. Sa labas, okay tayo na marami nakapalagay. Mga batang 80s talaga, nalilito. Pag babae ka naman, punta ka ng Japan. That's the way to do it. I mean, that's reality of particular community. Now, gusto ko maging kapitan ng barko. That's why, ito you can check. Alam nyo, no nag-grade 1 ako, nasa dulo ko ng walang hanggan. Section 23. Dulo na yun. Pero dahil sa gabay ng nanay ko, saka nakikinig ako sa nanay ko, sabi ko sa ako sa nanay ko, nakikinig ako lagi sa nanay ko kung ano ang sinasabi niya. Aral ako ng aral, lahat ng asignatura, pag ginagawa ko, from section 23, naging section 11 ako. Pagkayari, grade 2 ko, na-first honor naman ako. Ang tanong, matalino ba ako? Malamang hindi. Pero, masipag ba ako mag-aral? Malamang. Kasi siguro hindi ko naman makukuha yung first honor kung hindi ako magaling sa quiz, sa short test, sa long quiz, periodical test. Paano ko naman sasagot yun? Eh kasi, imbis na walang kapararakan, yung gagawin ko, bubuksan ko yung aking kwaderno. Mag-aaral. And before you know it, because it became a habit, no? Naging habit na siya, naturally, muscle memory. Kasi yun na yung ginawa mong habit, kasi gusto mo maging kapitan ng barko, and the only way to do it is kailangan mag-aaral ako mabuti. And so on and so forth. Hanggang first honor, second honor, at nagagalit pa ang nanay ko. Pag na-first honor ako, pinagagalitan ng ang nanay ko. Sabi sa akin nanay ko, French word yun. Sabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. No. Nag-aral naman po ko eh. Eh ngayon, first honor ka pa. Dahil matutuwa nanay ko. Kaya pala nagagalit nanay ko kasi kinausap siya ng teacher ko, si Mrs. Caseste, na kailangan bumili ng long sleeves. Kasi aatin ako ng recognition day. Dahil bibigyan daw ako ng gold medal. Yung problema, di ba sabi ko sa inyo kanina, wala akong baon. Bakit kami walang baon? Walang? Eh, tapos nabili pa long sleeves. Buti na lang, meron ng medyo kasing idaran akong babae, kasing size ko. Eh, may long sleeves siya, nahiram ko. Eh, kaya lang, tanong nyo sa nanay nyo to, mga batang 80 siya,